Noong ika-25 ng Hunyo, si Volodymyr Zelensky ay gumawa ng isang bagay na iniiwasan niya sa loob ng mahigit 3 taon ng digmaan. Tumingin siya sa Rusya at nagtakda ng palugit. 40 araw? Hindi ito isang malabong banta na parang sa panayam lang. Isa itong utos na pirmado at may takdang petsa kung kailan matatapos. At kapag ang isang pangulo na nasa digmaan ay naglalagay ng taning sa harap ng publiko, malaki ang kanyang tinataya. Dahil kapag lumipas ang oras at walang nagbago, siya ang mapapahiya. Kaya ang tanong na naiwan ay simple lang. Bakit na yon? Bakit pagkatapos ng mahabang panahon, biglang naglagay ng orasan ang Ukraine sa digmaang ito? At ang sagot? Well, nagsisimula sa isang kakaibang salita. Dahil nung inihayad niya ang operasyon, hindi tinawag ni Zelensky yon na isang pag-atake. Hindi niya ito tinawag na pambobomba. Gumamit siya ng salitang ginagamit ng mga bangkero, hindi ng mga general. Tinawag niya itong parusa. Kapag naintindihan mo kung bakit tinawag ng Pangulo na parusa ang sariling drone at ang nangyayari na yun sa Rusya dahil dito, nagbabago ang anyo ng bigmaan. Para maintindihan ang nangyayari, kailangan nating bumalik sa ika-25 ng Hunyo. Noong araw na yon, nagkita si Zelensky kasama ang pansamantalang pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, ang SBU. Sa pagpupulong na yon, may lumabas na utos. Inaprobahan niya ang tinawag niyang isang operasyon ng impluwensya na tatagal ng 40 araw. Hindi ito karaniwang malabong banta sa mga panayam. Isa itong utos na pirmado at may takdang petsa kung kailan matatapos. At ang layunin, ayon sa kanya, ay pilitin ang agresor na estado na tapusin ang digmaan. At pansinin mo ang pagpili ng mga salita sa ulat na natanggap niya. Mga sangsyong pangmalayuan at mga parusang katamtaman. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? O, tinutukoy niya ang mga drone. Yung mga lumilipad na mahigit 1,500 kilometro papasok sa loob ng Rusya at yung mga sumasakal sa lohistika malapit sa harapan. Tinatawag niya itong mga parusa. Isa itong malaking pagbabago. Ang parusa ay hindi isang bagay na ginagawa para pumatay ng sundalo. Ang parusa ay ginagawa para pabagsakin ang ekonomiya ng kalaban hanggang sa hindi na nila kayanin at mapilitang makipag-usap para magkasundo. Kapag pinalitan ni Zelensky ang parusa ng pag-atake, palihim niyang sinasabi na nagbago siya ng layunin. Ang layunin sa loob ng 40 araw ay hindi ang sumakop ng teritoryo, kundi gipitin sa ekonomiya hanggang sumakit sa bulsa. Nadiskubre ng Ukraine ang bagay na nagbago ng lahat. Hindi na sila umaasa sa kanluran para parusahan ng Rusya, gumawa na sila ng sarili nilang paraan ng parusa. Pero sa kasong ito, gumagana ito gamit ang pampasabog, hindi gamit ang panulat. Pero dito pumapasok ang tanong, saan nga ba mapapataw ng parusa sa huli? Hindi mo kayang basagin ang bansang kasing laki ng Rusya sa simpleng pag-atake sa trinsera. Ang kahinaan ng isang imperyong nabubuhay sa langis ay ang mismong langis nito. Ang pera mula sa langis at gas ang sumusuporta sa halos isang kapat ng buong budget ng estado ng Rusya. Iyan ang gripo na nagbabayad sa sundalo, tangke at misil. Kaya kung isasara mo ang gripo, tinatamaan mo ang buong digmaan. Iyan ang ginawa ng Ukraine. Ang mga long-range drone mula sa pagtutok sa kampo militar ay ngayon tumututok na rin sa mga refinerya. Bumagsak ang pagproseso ng langis ng Rusya sa pinakamababa mula Disyembre 2009, pinakamasama sa mahigit 16 na taon. Nitong nakaraang buwan, tinamaan ng Ukraine ang 8 sa 10 pinakamalalaking refinerya ng bansa. Ang produksyon ng gasolina ay bumagsak ng halos 25% kumpara noong nakaraang taon. Hindi sapat na pag-usapan lang ang mga numero, masyadong abstrakto yon. Panurin mo kung ano talaga ang nangyayari. Magsimula tayo sa Crimea, ang peninsulang isinanib ng Russia noong 2014 at itinuturing na pinakamahalagang tropeo ng panahon ni Putin. Pakinggan ang residenteng ito ng Sevastopol na nagbivideo mula sa bintana ng sasakyan habang dumadaan sa mga gasolinahan na lahat ay walang laman. Wala namang dahilan para pumunta. Wala namang mapapala sa papunta. Pabibisiklata na lang tayo. Nagbibiro siya, pero ang biro ay larawan ng lungsod na huminto.
Ang mga presyo sa mga panel ay puro zero at ang mga bomba ay may karatulang wala. Hindi lang isang gasolinahan ang may problema, buong lungsod ito. Sa ibang bahagi ng peninsula, makikita mo ang isang pila ng mga sasakyan na umaabot ng kilometro sa gilid ng kalsada. Nakatigil at naghihintay magpagasolina, sobrang tensyonado, kaya nag-aaway na ang mga driver sa pila. Dahil sa sobrang critical ng sitwasyon, lumabas na sa telebisyon ng otoridad ng okupasyon para opisyal na ihayag ang rationing. Si Sergei Aksyonov, ang pinunong Ruso ng Crimea, ay naganunsyo ng isang bagay na hindi maiisip sa isang teritoryong iginigiit ng Russia na kanila. Minamahal na taga Crimea, simula alas 9 ng umaga, ihihinto muna ang bentahan ng gasolina sa lahat ng gasolinahan ng Crimea, gamit man ang cash, card o voucher, para sa individual at negosyo. Gasolina ay para lang sa ahensyang gobyerno na nagtitiyak ng operasyon at seguridad ng Republika ng Crimea. Pansinin mo ang sinabi niya, ang pagbebenta ng gasolina para sa karaniwang mamamayan ay itinigil muna. Sa kahit anong paraan ng pagbabayad, pera, card o kupon. Para lang sa estado ang gasolina ngayon. Sa isang teritoryong inangkin ng Rusya para magpakita ng lakas, ang karaniwang Ruso ay hindi na makapagpuno ng tangke. Alam ng estado ng Rusya ang panganib nito, Hindi sa trapiko kundi bilang simbolo, kaya sinimulan nilang eskrota ng mga truck ng gasolina. sa Crimea may patrolya na parang konboy ng digmaan. Gasolinang ini, eskorta na parang ginto. Ito ang aktual na epekto ng drone sanction. Hindi ko alam kung napansin mo, pero maraming Ruso ang may tanong noon. Sige, pero iyon ay sa Crimea, na malapit lang at madaling palibutan. Hindi pa rin natatamaan ang totoong Rusya, ang puso ng bansa, tama ba? Mali. At dito nababaliktad ang kwento. Dahil umakyat ang krisis sa mapa. At narating nito ang di dapat puntahan. Moscow, isang residente ng kabisera, nakatayo sa harap ng gasolinahan ng Rosneft na sarado, may pila ng mga sasakyan sa kalsada, naglabas ng sama ng loob sa isang tono na halo ng galit at hindi makapaniwala. Ito ay Moscow, hindi ito Crimea. Mas mahalaga ang linyang ito kaysa anumang estadistika. Matagal pinanatili ng Kremlin ang kabisera sa isang bula, protektado sa realidad ng digmaan. Pumutok na ang bulang iyon. Nang murahin ng isang taga Moscow sa harap ng saradong gasolinahan at sabihing dapat problema yon ng iba, hindi niya namamalaya na sinasabi niyang umabot ng sanksyon ng drone sa sentro ng imperyo. Tara na sa bus! Hindi ito ang istasyon. Hindi ko ang istasyon. Nakatigil tayo kung saan, hindi natin alam kung saan. Sobrang kakaiba nito, Diyos ko. Bakit ako nandito? Gusto ko nung bumalik sa Moscow. Anong mga guho ito? Naging sobrang sakal ng krisis kaya nangyari ang hindi inaasahan. Ang Rusya, ikatlong pinakamalaking tagagawa ng langis at bansang yumaman sa pagbebenta ng gasolina, ay ngayon naghahanda ng mag-angkat ng gasolina sa pamamagitan ng barko sa unang pagkakataon. Ayon sa Reuters, darating na ngayong Hunyo ang unang kargamento na posibleng mula Asya. Para itong may minahan ng ginto pero napipilitang manghiram ng singsing. Para mapahaba ang supply, niluwagan ng Rusya ang patakaran sa kalidad at pinayagan ang mas maruming gasolina na mas mabilis makasira ng makina. Hindi ito katatagan. Ito ay bansang naipit, gumagawa ng paraan para lang hindi tumigil. Dito lumilitaw ang tanong na nagpapakita ng tunay na nakakaintindi ng digmaan. Sige, nahihirapan ng Rusya pero kakayanin kaya ng Ukraine ang ganitong paghihigpit sa loob ng 40 araw. Bakit madali lang bang magpataw ng parusa ng isang beses? Ang araw-araw na pagpaparusa ng lampas isang buwan ay nangangailangan ng industrial na makina. May ganito bang makina ang Ukraine? At masasabi kong oo, meron nga. Hindi ka panipaniwala ang mga numero. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Ukraine si Mikhail Fedorov, sa unang kalahati pa lang ng 2026, mahigit 800,000 target ng Russia ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Ayon kay Fedorov, mahigit 70% ng mga pinsalang natamo ng Russia ay dahil sa mga drone. Naging pangalawa na lang ang artillery at tangke habang patuloy lumalaki ang pabrika. Noong 2025, nakagawa ang Ukraine ng mahigit 4 na milyong drone.
Sabi ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang target noong 2026 ay mahigit 7 milyon. Gumawa rin sila ng sistema ng puntos. Ang bawat unit na makakumpirma ng pag-atake ay tumatanggap ng elektronikong puntos na pwedeng ipalit sa mas maraming drone sa platapormang Brave One. Ginawa nilang parang may score system ang digmaan. Oo, malamig ito, pero napaka-epektibo. Agad nitong pinapakita kung aling drone ang gumagana kaya doon nila nilalagay ang pera sa epektibo. Makina ito na kusang nag-aayos at lalong nagiging mapanganib kada buwan. Kaya may kakayahan talagang tumagal ng 40 araw, hindi ito bluff. At ito ang nagbabalik sa atin sa tanong sa simula. Bakit itinakda ni Zelensky ang 40 araw? Bakit may orasan ngayon? Ang totoo, isang napakalaking pagkakataon ang bumukas ngayon. At ang pagkakataon ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Sa kabilang banda, hindi pa naging ganito kahirap ang kalagayan ng Rusya sa harapan. Sa kabila ng propaganda, parang pagumpa rin ang galaw nila. Sa opensiba sa lungsod ng Pokrovsk, umabante ang hukbong Ruso nang humigit kumulang 70 metro kada araw sa karaniwan. Mas mabagal pa kaysa sa pinakamadugong labanan noong unang digmaang pandigdig. Sa kabilang banda, ang kalagayan sa politika ay pumabor sa Kyiv kaya't ito ang tamang panahon. Matagal na nag-iisa ang Ukraine at niluwagan pa ng Estados Unidos ang mga parusa. Sa mga nagdaang buwan, umabante ang hukbong Ruso. Ganon din sa Iran, na umabot sa puntong halos dumoble ang kita ng langis ng Rusya sa loob ng isang buwan at inakusahan ng mga senador ng Amerika si Putin bilang pinakamalaking nakinabang. Pero ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Sa tuktok ng gipito noong Hunyo, nakaupo ang Ukraine sa mesa ng mga pinakamalalakas na bansa at naiwan ang Rusya sa labas. Lubos ang simbolismo nito. Noong 2014, ang Rusya ang pinalayas mula sa dating G8 dahil mismo sa issue ng Crimea. Makalipas ang 12 taon, Ukraine nang nasa pwesto. At ang mga lider ng G7 ay nagkasundo na higpitan pa ang mga parusa sa langis at gas ng Rusya. Nagkaroon pa ng mas malaking pagbabago ayon sa Pangulong Pranses. Ayon kay Macron, unang beses na lumagda ang Estados Unidos ng formal na dokumentong nagsasaad na hindi na sila neutral na tagapamagitan. Panig sila sa Ukraine at kasama sa mga parusa sa Moscow. Sa kaso ng Ukraine, unang beses nilagdaan ng Estados Unidos ang dokumentong nagsasabing hindi na sila neutral na tagapamagitan, kundi sumusuporta na sa amin sa soberanya, integridad ng teritoryo ng Ukraine, suporta, militar, kakayahan, enerhiya at mamaparusa laban sa Russia. Isa itong malaking pagbabago na. Ngayon, pagsamain mo ang dalawang dulo. Ang Russia ay nasa pinakamahinang yugto ng digmaan at ngayon ay lalong pinalilibutan ng kanluran, hindi pinapaluwag ang pagkakakulong. Noong oras na yon, pinatakbo ni Zelensky ang panahon. Siya mismo ang nagdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Sinabi niya na kung matatanggap ng Ukraine ang napag-usapan sa G7, mabilis nilang malilika ang mga kondisyon para pilitin ng Russia na pumili ng kapayapaan. Ganyan ang lohika ng 40 araw, hindi ito mahiwagang bilang. Ito ang sandaling nagtatagpo ang lahat. Ang Rusya sa pinakamahina nitong kalagayan, ang Ukraine sa pinakamalakas nito. Sa larangan ng labanan at sa mesa ng negosasyon. Tamang panahon na ba para sa Ukraine o kailangan pang maghintay? Iyan ang dahilan kung bakit hindi aksidente ang salitang sanksyon. Ang nakikita natin ay hindi lang basta isang bansa ang umatake sa isa pa. Ito ang muling paghubog ng kakayahan ng maliit na bansa laban sa higante. Ginamit na Ukraine ang murang drone, ginawang industriya at siya mismo ang nagsimulang magpatao ng pang-ekonomiyang presyur na dati inaabot ng mga imperyo ng taon. Ang pila sa Crimea, mga presyong nakasero sa Sevastopol at lalaking nagmumura sa Moscow. Tunog ito ng sanksyong hindi galing sa anumang panulat. Galing ito sa langit. Hindi na humingi ng permiso ang Ukraine para atakihin ang Rusya. May petsa na kung kailan darating ang singil. Nagsimula na ang orasan, nagsimula na itong tumakbo. Pagkalipas ng 40 araw, malalaman natin kung tama ang kalkulasyon ni Zelensky.
Kung ang sangsyong ginawa gamit ang drone ay sapat na para mapasuko ang pinakamatigas ang uling tao sa Europa. Ano man ang mangyari, magbabago ang takbo ng digmaan. At nandito tayo para sundan ang bawat galaw. Mga residente ng Crimea, simula alas 1 ng hapon ngayon, ipatutupad ang state of emergency sa Republika ng Crimea. Kung gusto mong talagang maintindihan ang tunggalyang ito at hindi lang batay sa mga headline, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Dahil ang susunod na 40 araw ay parang isang taon. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Naniniwala ka ba na ang orasan ni Zelensky ay magdadala kay Putin sa negosasyon? Mag-comment ng opinyon mo. Hanggang sa susunod na video.